Hello mga kakasina! So for today's video ay magluluto tayo ng ulam gamit ang chicken. So maglagay lang muna tayo ng mantika dahil magigisa muna tayo dyan. So painitin muna natin yung mantika sa ating kaserola. Kapag mainit na yung mantika sa ating kaserola, maglagay lang tayo dito ng isang piraso ng sibuyas. Gisahin lang natin to hanggang sa mag-translucent. After nyan, maglagay na rin tayo dito ng 3 piraso ng bawang. So, dinikdik ko lang yan, tapos hiniwa ng ganyan. Tapos, gigisahan lang din natin yung ating bawang hanggang sa makita natin na nagla-light brown na ito. After natin maigisa yung ating sibuyas at bawang, maglalagay lang din po tayo dito ng konting luya. So, iwain nyo lang yan para gagamitin natin yan pang tanggal lansa sa ating chicken. Tapos, gisahin lang din po ulit natin to. After natin maigisa yung sibuyas, bawang at luya, gagamit po tayo dito ng 10 piraso ng kamatis. So, dapat po hinog yung gagamitin natin. Hiwain lang ng ganyan. Tapos, ilagay na dito sa ating kaserola. After adding ng ating kamatis, lutuin lang po natin ito hanggang sa maging malata po yung ating kamatis. Habang hinihintay natin yan na malata, maglagay na rin po tayo dito ng asin. At maglalagay na rin tayo dyan ng konting paminta. And then, continuous lang po natin itong gigisahin hanggang sa maluto yung ating kamatis. Yan. So, once na ganito na po yung itsura ng ating kamatis, ilagay na natin yung ating chicken. Nasa inyo na kung anong part ng chicken. So, akin halo-halo po yung binili ko. Nilalagay ko lang to dito lahat. And hihintayin lang po natin na magkatas or kumatas yung ating chicken. Yung lumabas yung kanyang flavor mismo. Tapos lulutuin po natin yan sa mahinang apoy para sure tayo na malambot at lutong-luto yung ating chicken. Ako kasi gusto ko talaga personally yung parang humihiwalay na yung laman ng chicken sa buto. Ayan. So haluin lang po muna natin to. Yan, once na nahalo na po natin yan, lutuin lang muna natin to sa mahinang apoy. Tapos, hintayin lang natin kumatas yung mismong manok. After natin pakuluin yung ating chicken, mapapansin ninyo na magkakaroon ng water or kumatas na mismo yung ating chicken. So, this time, maglalagay tayo ng pangsabaw. So, ang gagamitin ko po, yung pangalawang unab ng bigas. Yan, tapos lalagyan lang natin yan dyan bago pakuluin po natin ito hanggang sa lumambot yung chicken. Habang ako'y dahan-dahan nahulog sa... Kapag kumukulo na po yung ating ulam, maglagay lang tayo dito ng isang beef cubes. Pwede naman yung chicken cubes. Tapos, haluin lang po natin ito. Continuous pa rin natin itong lulutuin at mag-ready na po kayo ng kahit 2 tali ng pechay kasi maglalagay po tayo dito para may gulay yung ating ulam. So, ako po 2 tali ng pechay yung ilalagay ko sa ating recipe today. Tapos, tatakpan po ulit natin ito hanggang sa maluto yung pechay at maluto palalo yung ating chicken. Never enough, never, never, never enough for me, for me. At ayan nga mga kakasina, pwede nyo pa po yung lagyan ng sili kung gusto ninyo yung medyo maanghang. At ayun na nga mga kakasina, syempre once na kumulo na po yung ating ulam, tikman nyo lang po yan and kapag okay na yung lasa, pwede nyo na po yung i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na po ang ating kinamatisang manok. So kung nagustuhan nyo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Instagram, pati sa ating TikTok, i-follow nyo na yan, Kusina ni Angel. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Sarap na ito kapag medyo maanghang. Pero kami separate yung gagawin namin. Tapos ang sausawan ay patis, kalamansi, tsaka sili.
Sarap! Sarap nito, masabaw. Tapos mainit. Alam mo yun. Tapos natural flavor lang yung ginamit natin para pampaasim ay yung kamatis. Tapos dapat hinog na hinog din yung ating kamatis. Yan. Tapos ako kasi iniiwan ko pa yan dyan kasi nga gusto ko yung chicken talaga. Yung parang kumakalas na yung laman sa buto.